You're fluffing English eh. English yun. You're fluffing, man. Sabi ko, bakit ako nagpa-flop? Tingnan mo nga yung katawan ko. Sa katawan mo. Nakipagkwentuhan sila sa akin. Pure Tagalog pala ako. Di nagalit sa akin yung mga veterans. English kami ng English sa'yo. Hayop ka. Basketball, kwentuhan at kulitan. Lahat yan dito sa Basketboleros. Samahan si Ranidel de Ocampo at GB Labrador sa isang podcast na siguradong pang-champion. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Okay. Well, welcome back. Ganda ng simula nyo. 0-2 0-2. TNT. TNT. Philippine Cup, 0-2 agad. Pero umaasa pa rin naman kaming bubulusok yan kayo pa. Sabi mo nga kanina, yung 0-2, yung dalawang championship nyo, 0-2 din 0-2 start. yung simula. So, ewan natin, sana maging maganda rin yung resulta pagdating ng huli. Maging maganda resulta niya, parang itong guest natin. Nakasama mo na to sa vlog, sa club, sa mga liga, exhibition games, tsaka nakalaro ko rin to ng basketball sa PBA. Si Sir Rico Meyerhopper. Wow, Sir Rico talagang. Hello Rico, salamat at napaunlakan mo kami. Isang karangalan na makarating ako dito sa Basketboleros. Salamat. Pinapanood ko to. Isa sa favorite ko to panood din recently. Talaga? Dito ako kumukuha ng mga diskarte. Ito, marami talaga diskarte sa buhay to. Favorite namin kasama yung RDO and YDO sa mga event namin sa PBA Moto Club. Bakit? Anong meron sa kanila? Hindi kompleto pag wala silang dalawa. Hindi, kasi wala kasing naniniko eh. Minsan kasi sa basketball games namin sa PBA Moto Club, sa mga invite, may mga bata, sinusubukan yung mga PBA players sa physicality. Oo. So, syempre, pag physicality ang pinag-uusapan, De Ocampo Brothers ang kailangan namin dyan. Kasi kami, parang pang-intimidate kami. Pag medyo intimidated yung kalaban. Hindi ko talaga makita sa itsura mo na nananakit to si RDO. Kasi lagi nakangiti, gano'n. Napansin mo, Kuya RDO, pagka PBA Moto Club na event natin, lahat ng kalaban natin gusto tayong talunin. Exhibition game. Usually, di ba, alam natin, pag exhibition game, ano lang yan, parang all-star lang yan, laro-laro lang, dunk-dunk lang. Pero pagdating namin sa game, gusto kaming talunin. Ang problema sa grupo namin, especially Kuya RDO, Yancy De Ocampo, JJ Helterbrand, ayaw nagpapatalo. So ngayon, conflict, laban. So, yun yung... Yun talagang show yun. Pag nanood ka ng ganun, talagang matutuwa ka. Pero kasama na rin kasi siguro dahil PBA kayo, napapanood kayo sa TV, gusto ko yung subukan. Kasi idol eh. Talagang gusto kong tirahan to sa mukha, ganun, o kaya shootan. Parang nung mga rookie kami dati, gusto namin subukan yung mga dati, mga veterano. Parang ganun din yan eh. Meron bang ganun? Sino yung player na gusto mong yung shootan sa mukha, ganun, o dakdakan nung time na yun? Meron ba? Dati ang pinakaunang tumira sa akin, si Mick Pinisi. Yung parang binigyan ka? Binigyan agad ako na. Bininyagan ako. Pero siya yung nag-flop. sa akin yung PBA days natin, ang unang tumira sa akin, pangatlo ka kuya eh. RDO, pangatlo siya eh. Pangatlo siya. Pangatlo, di mo nakalimutan Pero ang pinakauna, Dennis Espino. Kasi naalala ko, ang hilig ko kasi nung rookie year ko, syempre, wala pang injury, wala ka pang naramdaman na masakit sa mga kasukasuan mo or never ka pa naka-experience sa injury. Drive ka ng drive. Parang invincible. So drive. Nagkataon, nakaharang. Una kong nasyutan, Dennis Espino. Nasyutan ko. Di sabi ko, okay madali lang pala sumut dito. Okay totoo. Biglang, umano sa akin, galing mo bata Subukan mo uli yun Akala ko, lang yung, alam mo yung compliment na subukan mo ulit. Pangalawang, same play. Drumibuli ako. Sa pool yung mukha ko. Pag gano'n, sa pool yung mukha ko. Pag sabi ko, kaya pala pinapatribe ako. Tirahin na ako. Pangatlo, nung nakaganyan, nakabang na siya, hindi na ako sumubok. Binalik ko. May James Yap na. Ikaw nang bala. Ito, BMEG ba ito nung panahon? Pure Foods. Tapos naging BMEG.
Ikaw, sinong unang nagbigay sa'yo? Si Pinisi. Nga, paano ang ginawa? Kunwari, tumurong gano'n, no? Pag turong gano'n, tumama sa mukha ko yung kamay niya. Tinuro? Screen daw. Screen! Buti hindi sa mata. Hindi Kasi niya. yung target niya, mata. Oo, buti, hindi ako tinamaan sa mata. Hindi ko alam kung napapikit ako. Basta, sabi ko pa, welcome kumbaga. Welcome to the PBA. Welcome to the PBA. So yeah, I think yun yung, tama ka Kuya RDO, sa mga games natin sa PBA Moto Club, I think yung mga bata, which is, kung ako rin nasa situation nila, I will do my best. Kasi, idolo ko itong mga to Gusto ko magpakita. Kaya naman tayo nagbabasketball para makita yung skills natin, ma-showcase natin yung mga capability natin. So, yung mga bata na nakakalaban natin, international man, di ba, galing tayong Qatar. Di ba, napalaban din tayo doon, may mga bata din. Opo, parang mga 4 points lang yata, 6 points lang natin. Talagang tinitest nila kami. Ma-match talaga nila. Ang lang namin, syempre, didikit yan. Pag dikit na, nagkakaroon na ng mga confrontation yung mga ex-pro natin. Ayusin natin. Lalabas na ngayon yung competitive. Sino tumitira pag ganon? Sino yung, parang bigyan mo na sa akin bola? Si JJ. JJ talaga. Oo, hihingin niya yung bola. Tsaka pag, hindi na yung basta-basta magpapasab. Gusto niya nasa loob. Kita mo talaga. Titira talaga yan. Hihingin niya yung bola, tapos ititira niya talaga. Si JJ. Kaya sobrang nakakatuwa yung mga bata na humahamon sa PBA Moto Club. At the same time, nabibigyan namin sila ng experience na ganito yung haharapin nyo pag umabot kayo sa PBA. Kala nila. Tsaka maganda rin para sa mga nanonood. Nagkakaroon ng magandang laban. Exciting, entertaining. Tsaka kami, siyempre, gusto namin maglaro, nagiging competitive yung laro. Kumbaga, lumalabas ulit yung dati naming skills. Nauhugot sa baul yung dati naming skills na medyo... Ang problema, pagkatapos ng game, pagod lang. Masasakit na yung mga kasukasuan, mga tagiliran, likod. Yun nga yung may kasabihan nga dun sa grupo na 60 minutes stretching Tapos ilang minuto lang lalaro? 2 hours stretching, 5 minutes playing. Ayun. Kasi dito sa PBA Moto Club, alam mo yung... Ano na ba average age? Naghahanap ka ng playing time before nung playing years natin. PBA, bakit itong coach na to, hindi ako ginagamit? Galit ka sa coach pag hindi ginagamit. Dito sa PBA Moto Club, babad. Sa'yo na. Hindi kaya Ikaw na. Ikaw naman. Hindi, ikaw na. Ang galing Yung average age namin, yung tanong mo na, siguro mga 40. Mga nasa 40s na. 40. Kasi yung iba, 38 yan sila. Rico, 38, 37. Yung iba, 44, 45. So siguro mga 40. Kasi may 41 din sina Ryan. May 43. Ako, 43. Siguro mga ganun, 40 above. 40 above na. Pero kaya pa. Kaya maganda rin kayo ehemplo dun sa mga tumatanda na parang pwede pa. Oo. Tsaka yung muscle namin, hindi na ganun kalakas. Talaga nga ba? Pero... nakakasabay. Kaya nakakalaban din yung mga bata tatakbo sila, ganyan. Re-rebound, pag matitikas din yung muscle ng mga nakakalaro namin Lalo na yung mga taga-bundok sa Baguio. Malalakas yung... Taga-Baguio lang, taga-bundok na. Hindi, kumbaga, yung resistensya nila, Oo, dahil yung hangin. Tapos mas manipis yung hangin. Tsaka all-star All-star selection So, hindi yan naman basta-basta yan. Pag naging all-star ka sa barangay nyo, representative ka na ng lugar mo So, mayroon ng konting... May mga mapupuno yung crowd. Magpapakitang gilas siya dahil place nila yan, home court niya Yan sa'yo din na umiikot kayo. Ito, sa yung Moto Club, paano nagsimula yung Moto Club? Ayan. Pakisagot. Yung PBA Moto Club. Quiz. Alright. So, at first, 2000, before pandemic. 2020. 2020, nagyaya si James Yap mag-ride ng motorcycle sa akin. So, niyaya ko si JJ. Si JJ, niyaya si Kagiwa. Si Kagiwa, niyaya si Sol, saka si Joe Dibans. Tapos si Joe Dibans, niyaya si LA Tenorio. So, eventually, nagkayayaan. So, I think 11 kami noon. Makikita nyo yung sa picture sa Instagram. Kasama na si JJ dyan. Kasama si JJ. So, sa 11 na yun, parang all-star. Technically, lahat nung nandun, naging former teammate ko. James yan. So, parang ako yung bridge nung PBA Moto Club. So, nag-decide ako, gumawa ng YouTube.
na pangalanan ko PBA Moto Club. Anong mga moto nyo nito? I think si JJ is naka-automatic noon before. Tapos ako, BMW. Tapos Sam, may mga naka-Ducati. Ano pa, chop suey pa. Wala na may specific na bike na kailangan. So, sinabi ko sa group na gawa tayong group. PBA Moto Club. And then, ginawan ko na YouTube para sa purpose na meron kaming makita na nag-ride kami. Or parang ano ba, parang... May record, no? Parang habang umaandar kami, nakikita namin yung sarili. Ang sarap kasi tingnan pag umaandar ka, tapos nare-record ka. So, yun lang yung purpose nun. Saka resibo nga sa mga asawa, girlfriend. Exactly. Nag-ride kami. Kailangan mong... Nag-ride kami, di ba? Ayan dito kami ngayon. Ano ka, magsiselfie ka. Dito kami. Ipo-post mo, doon na makikita ng mga misis niya na natuloy. Totoong nag-ride sila. Totoo. Diba? Importante yun, naka-video. Pwede balik-balikan. Tapos yun, yung mga tao nag-request sa YouTube, nag-comment sila, binabasa natin yung comment. Sabi, habaan nyo naman. Magkwentuhan naman kayo or pag-usapan nyo naman. Kasi puro motor lang puro biyahe lang. So nung pinost ko, hinabaan ko, the next ride namin, kami naman nila Kagiwa, nila JJ, LA, Billy Mamaril. Saka yung asawa ni Billy, si Paulette. Binijuli namin. Ngayon, nilagyan ko na ng sequel. Nilagyan ko na ng kulitan. Nire-record ko na. Via cellphone lang. Sabi ko, uy, may nag-uusap sila. Bibidyo ko. So, nung humaba, nagustuhan ng mga tao, nag-boom. Kaya, dun hindi namin sinadya lahat. Yung PBA Moto Club, hindi natin sinadya yan. Sinuport ng mga tao. Ganda. Kasi ang ganda very entertaining. At naalala nyo pa kung ano yung pinakaunang nag-viral na video na discussion amongst players? I think, ang pinakauna namin na naka 1 million views, more than 1 million, is yung ride with Jun Limpot sa place niya sa Villa Escudero. Kasi so, if mari-research nyo yun, pwede nyo panoodin yun. Kasama sila James Yap. Hindi ko na maalala sino. May usapan ba doon? Nagkwentuhan ba kayo? Nagkwentuhan kami. Kinamusta namin si Jun Limpot. Doon nagsimula yung ambush interview na na-figure out namin. Inahanap pala ng mga tao yung mga former PBA players. So, nung pinicture namin, Kuya Jun, kamusta na? Ano pinagkakabala mo? Nagustuhan ng mga tao panoodin. Kaya, doon ko na-realize na, sabi ko kay JJ, pwede nating, pag nakikita natin, nakakasalumuhan natin yung mga ex-pro, pwede natin tanungin kung kamusta na sila. Kamustahan lang, no? Paano sila napunta sa mga exhibition games? Oo nga, no? From riding. Kasi motor yun Oo nga. Motor. Siguro, nagmamotor sila, papunta dun sa game. Sa basketball court. Baka ganun. Tanong natin. I think, kaya kami napunta sa transition ng, may one time, all of a sudden, may nag-invite. I think it's the Canada. So, dun sa Canada, no. I think, nagsimula yung, before pa kasi yung, nahamon kami nung Mavs Phenomenal. Inamon kayo? Yung Mavs. Oo. Parang magkakasama kami ni Mark Pingris. Tapos tinanong ko si Mark na, kilala mo ba to? Hinahamon tayo. So, sabi ni Ping, naglabas siya ng words na, sino ba yung mga yan? Sige, anytime, anywhere. So, yung wording ni Ping na yun, nag-viral. Umabot kay Mavs. Tapos, si Mavs Phenomenal, nakipag-meet na sa amin. Doon namin nakakuha yung pinaka magandang charity work namin sa mga cancer patients sa san yun? Yung cancer patients ng sa QC, yung National Children's Hospital. Nakapag-create kami ng 700,000. So lahat ng proceeds napunta doon. So doon yung 700,000 na yun, sobrang saya namin nila JJ, nila Mark Pingris, na nakaka-create tayo ng ganito, nakakatulong tayo, yung club natin nagiging good example. Tapos nagiging good citizen tayo sa bansa natin. Kaya after that, siyempre, of course, hindi rin naman kami papatalo kahit mga... Tinalo nyo yung Mavs. Yung pala yung Mavs Phenomenal is well known sa Facebook. Parang dumadayo sila. Tapos may mga storyline sila na binibigyan nila ng chance yung mga bata na galing province. Sila Poy Poy Aktub. Sila Richard Belches. Yung mga players nila. So, nung ni-research namin, sige, kalabanin natin. At least, mabigyan din natin ng exposure yung mga bata.
na magkaroon sila ng chance makakalaban ng mga ex-pro. So nung nag-message ako sa PBA Moto Club, lahat nag-volunteer. Lahat. From Doug Kramer, Billy Mamaril. So, dun. I mean, sila Kabagnot. So, lahat. Nakabuo kami ng almost 20 players. Paano namin gagamitin yung 20 players? Specific exhibition game lang. So, nagbawas pa kami. Sabi namin, next time na kayo, ganyan. And then, Sino unang tinanggal nyo doon sa 20? Ayun nga, hirap magtanggal, puro all-star. Gaano kahirap maglaglag? Benting magagaling. So, nung nung nagtapos yung game, ang dami ng invite. Sige, punta kayo dito sa Canada. Nanggaling na kami sa Bahrain. So, kakagaling lang namin sa Qatar. Nagpunta na rin kami New Zealand. Tapos may Europe tour kami last year. Pinabalik pa kami ngayon. So, itong Europe tour namin ngayon, second coming na. Tapos nagsiset up ulit si Canada. Tapos may nilalakad ngayon na US tour. Saya naman. So handa ka ba, Kuya Ranigo? Kaya mo ba ang US tour? Hanggat healthy. Yes, sir. Nagmumotor din kayo pag nandun kayo sa ibang bansa? Ayun yung Canada. Meron kaming set up daw sila doon na gusto nilang i-feature namin sa YouTube kung paano mag-ride yung mga Filipino community sa Canada. Okay yun. May player ba na kaya maangkas lang sa inyo kasi hindi siya marunong magmotor? Meron na ba? Meron kaming member na hindi marunong motor. Which is sila Ryan. Si Gako. Paano yun? Maangkas lang siya? Hindi, nakakotse siya. Minsan pag breakfast ride, nakakotse siya. Una siya. Kailangan niya ba siya dahil di siya nagmamotor? Minsan may mga respectful sa wife nila, hindi nila binibilan ng motor yung asawa nila. May nervyos yung mga babae. Minsan kailangan mo lambingin yung misis mo. Kailangan mapaniwala mo yung misis mo na safe ang motorcycle. Kasi ang paniniwala ko dyan sa motorcycle sa kotse, pag barumbado ka sa kotse, barumbado ka rin sa motor. Tama naman. So, kung barumbado ka sa kotse, maaksidente ka din. Kaya pagdating mo sa motor, kung safe ka naman sa kotse, safe ka din dapat sa motor. So, hindi ka nahirapan i-convince yung partner mo? Nahirapan din ako. Ang nakapagpa-convince lang sa misis ko, yung Fast and the Furious. Talaga yung one-time dinner. Ang tagal kong niyayaya. So, may nagbabangga pa mga kotse yung Fast and the Furious. Nung pagka-retire ko, misis, poprostrate na ako. Wala akong ginagawa. Baka pwede akong bilhin ng motor. Hindi, delikado yan. Ganyan. Nag-dinner kami one time. Kasama ko si Kagiwa, saka si JJ Helterbrand. Tapos nagkikwentuhan silang dalawa. Nakikinig lang ako dahil motorcycle pinagkikwentuhan nila. Akala ko yung pelikula, yung Fast and the Furious pala, si Kagiwa. Tapos andun yung mga misis namin. Tapos, sabi ko, misis, tingnan mo, ang saya nila, nagmo-motorcycle sila. Nagtanong ngayon yung misis ko, oy, kayong dalawa, JJ and Mark Kagiwa, safe ba yung motorcycle? Nag-explain ngayon yung dalawa. The next day, nandun na ako sa BMW. Bumili na. Anong pinili mong motor sa BMW? Ito yun nga yung sobrang funny story. Pagdating ko sa BMW, ang may-ari pala ay si Boss Ramon. Okay. RSA. So nakilala ako dahil syempre, ever since Pure Food, Ginebra, San Miguel, yan naman yung tatlong team na PBA ko talaga eh. Never ako napunta sa kabilang side. Sa MVP Group. So kilala ako nung mga, nung mga agent. And then, sabi, pinasabi sa akin, iuwi mo na daw to. Hindi pa ako marunong. Pinauwi sa akin yung GS. Maganda. GS agad, malaki agad. Sabi ko, hindi pa ako marunong eh. Halika, tuturuan kita. Doon ako tinuruan nung so clutch and everything. Inuwi ko. So pag uwi ko, nasa EDSA ako, namamatay lagi yung, kasi, yung cambio. Primera. Nagkukos ako ng traffic. Binubusinahan ako ng mga nasa likod ko. Sabi ko, relax lang kayo, bago lang ako. So pauwi ako, tapos nung gabi, nag-training na ako, practice na ako. Kasi mabigat din yung big bike di ba? Oo, mabigat ang GS. Kasi iba yan sa scooter eh. Ikaw ba nagmotor din? Nagmotor ako scooter, na-aksidente ako. Oo? Naputulan ako ng 4 na buto dito eh. Collarbone? Bakit? Anong ginawa mo? Umulan kahapon, nag-ride ako ngayon. May mga malalaking buhangin dun sa bundok. So nag-slide akong ganun. Patabi na ako noon eh. Biglang nag-slide. Pak. Yun na. Bata ka pa niyan? Hindi, kailan lang. Kailan lang yan?
June 2020. Yun yung nagra-ride na. I remember that kasi si Kuya Yancy, nakakasama namin yung big brother niya. Naka-big bike din. So nakapagkwentuhan namin to. Ang tawag daw sa ginawa niya ay katang. Kasi binrake mo yung harap, right? So pag binrake mo kasi yung harap sa underbone, walang ABS yan eh. So i-slide ka niya. So kaya nabali yung dito niya, sabi ni Kuya yan. Kasi dapat i-invite na namin siya sa mga ride namin eh. Kasi 2020 yun eh. Doon pa rin kami, doon pa lang talaga yung peak nung pagra-ride namin. Dahil doon, di ka na talaga pinapayagan ni Mrs. Binenta ko na yung motor ko pagkatapos. Takot ka na? Ngayon parang natatakot akong sumakay ng motor eh. Meron. May ganun, may trauma. Kayo, wala pa naman, no? Sa awa ng Diyos. Pero nung nandun kami sa Qatar, meron dong grupo ng na mga nagbabike, nagmamotor. Sinubukan ko ulit eh. Ang lakas mo, ang bilis mo noon. Nagulat nga ako eh. Sinubukan ko eh. Para lang maano ko yung takot ko. Kaya ba? Ma-overcome. Oo. Iba din kasi yung adrenaline rush ng motor, no? Pag nandun ka yung binibilisan mo. Yun yung nakakatakot eh. Ano ba na top speed nyo? Na kayo ba nag-aano na para may bawal itanungin ng mga rider ng top speed nila. Bawal. Kasi may 200 club, di ba? Yung ganun. Oo. Pero kung tatanungin mo kami ng top speed namin, hanggang 100 lang. Sumusunod kami sa batas. Saka kayo, baka mahirap pag narinig din ni Mrs. No? Sumusunod kami sa batas. Tapos pag may lumalampas ng 100, kasi nakakardo kami, nag-uusap kami. May well communicated yung club namin. Ang isa din sa rules namin sa club, kailangan may may communication device ka sa helmet mo. Pag may bumibilis na, bawal yan. Para sabay-sabay lang kami. Sino madalas nasisita na lumalagpas? Sol Mercado. JJ Helterbrand. Fast and the Furious nga eh. Kaya nga fast eh, di ba? Oo, fast. Pero hanggang 100 lang siya. Lagi nasisita. Hirap kasi kung monitor mo fast. Malaki yung mata ko. Kasi baka nakikinig yung misis. So hindi ka na talaga, pero buti na kaya na mo pa magmotor ulit. Yun lang, sinubukan ko lang yung doon sa Qatar. Sandali, doon lang sa parking. Sabi ko, okay, masarap pa rin palang magmotor. Balik ka na mag-ride, kuya? Babalik ka ba? Hindi, may kasabihan nga na pag nagbiyahe ka ba, bumiyahe ka ng Bicol o Lawag ng kotse, ibang ride daw yung kapag motor eh. Iba. Meron daw ganong may scenery na Ano nang pinakamalayo na destination nyo? Kami nila JJ, kami, Kalinga. Apayao? Layo. Paano ang biyahe? So, almost Abra na. Umalis kami ng morning. Dumating kami ng hapon. So, nung pabalik, sinubukan namin. Kami doon? Jay, tayo? 3 days? Uwi yan? 3 days. May nag-invite kasi na mga company. Yun din, sometimes yung mga riding naman, company naman magra-ride na i-feature nyo naman to sa YouTube nyo. And then, yun, sometimes yung YouTube namin nakakatulong din kami sa tourism. So napi-feature namin yung mga amazing places ng mga lugar while riding motorcycle. Ganda kasi. Kayo ba tumitigil kayo sa mga karinderya? Kumakain kami dun sa mga reaction ng mga tao? Pag nakikita yung Helterbrand. Si JJ ba talaga yung kahit naka-helmet, kilala? Nakaka-hurt sa ego yung kuwari pinaguguluhan. Ako din, player din ako. Ganun. Pero tanggap na namin na yung Helterbrand ang Hinebra kasi. Pero Hinebra rin naman, di ba dati? Role player. Pero iba yung role player sa Superstar. JJ. Talagang iba yung Helterbrand eh. Kahit saan sa Pilipinas, no? Iba yung Fast and the Furious. Parang naging mukha sila ng Hinebra eh. Parang halos naging mukha rin sila ng PBA dumating yung time. Kasi yung Fast and the Furious, parang yun lang yung meron yung tandem na sikat na sumikat talaga nung panahon nila. Parang yung JJ Helterbrand at Mark Caguioa, pwede rin maging senator eh. Pag gusto nila. Kasi di ba si Jaworski naging senator? Pwede nga. Di ba? Why not? Sa tingin mo, anong batas ang unang niya pang naging senator? Tatanungin natin. Tanungin natin. Siya yung next guest nyo, JJ Helterbrand. Basketboleros is brought to you by Arena Plus Network. Para sa latest updates from Basketboleros at iba pang sports podcast, like and subscribe to Arena Plus Network and the Basketboleros YouTube channel. Listen and leave us a rating on Spotify and Apple Podcasts.
We also welcome comments to help make this podcast better. Kasama ang Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. Every champion has a story. And behind every success, there's a journey. Alam mo yung feeling na parang gusto mong sumuko pero lumalaban ka pa rin? Dahil sa support system, sa passion, at syempre sa sariling determinasyon. Lahat tayo may kwento. And here, we share ours with you. PB&J is all about the struggles, the wins, and the journey in between. PB&J, Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Ikaw sabi mo nga pwede ka tumakbo ng konsehal sa Puerto Dami Princesa. nagyayaya sa akin sa politics. I think hindi pa ako ready. Pagka politics kasi, I think for me, pag pinasok ko ang politics, gusto ko talaga mag-serve. Mayor. Gusto kong ipakita sa mga tao na capable din tayo mga basketball player pagdating sa pagsuserve sa politics, sa public service. So, ang dami na. Siguro 4 years, 5, 6 years ago, 8 years ago, ang dami nagsasabi na dito ka naman, mag-politics ka and everything. Sabi ko, mag-aaral muna ako. Tapos, alamin ko kung paano talaga maging magaling dyan. Parang political science yata. Kasi parang sa basketball din ayaw kong pumunta sa isang team pag hindi ako magaling. Dahil wala akong mako-contribute. Pero Puerto Princesa tuloy. Puerto Galera. Kasi laking island si Rico eh. Sabi mo, sobrang sikat mo dun sa Puerto Galera. Pwede ka tumakbo. Sakto lang. Yeah. Ano yung mga doon? Anong tawag sa mga tao doon local dati? Mangyan. Mangyan. Pag sinabi mong Mindoro, proud Mangyan kami. Mangyan. So, doon ka talaga lumaki sa Mindoro. Yep. Kamusta yun ang katabi ng dagat? Doon ka na rin nag-basketball. Almost every day. Nasa swimming. Swimming ako. Most likely, pagka nilabanan mo ako sa swimming, kaya ko kumumpit. Long range. Yung ba ang unang naging sport mo doon o basketball na talaga? Walang sport sa amin ng swimming. Siguro kasi lahat doon marunong sumisid. Sumisid. Given na no? Ibang sisid? Ang una kong sports is hanggang ngayon, magaling sumisid yan. Talaga? Sige, tuloy mo. Anong klase sisid? Oo nga. Ang una kong sports ay volleyball. Kasi 'di ba matangkad ako. Competitive na yung parang ang ginagawa nila sa akin para lang ako sampahin doon, taga-block lang. Taas kamay, no? Taas kamay, talon. I-block mo lang 'yan. Tapos yung transition ng basketball, nagkaroon ako ng mga kaibigan ko na mahilig sa basketball. Sinusundo din ako pag may dayo. May dayo parang ibang barangay. Susunduin nila ako kasi kailangan nila rebounder. So ang goal ko lang, kunin yung rebound, bigay sa kanya. Nananalo kami. So, syempre, may mga, alam mo yung sa mga barangay, mga basic na pustahan. 20, 30. Imagine mo, sa 5 pesos, nakikipagsuntukan kami. 5 piso, sa lugar namin. Makikipagsuntukan kami, 5 piso. So, doon ako na-develop sa, yung lab ko sa basketball. And then, yun, yung transition going to Manila. So, punta na ako sa Lasal ngayon. Mahirap ba yung transition? From island life. Ang idea ko lang sa basketball, andun lang sa Mindoro. Wala akong idea outside of Mindoro. So yung cousin ko na si Doc Percy June Prieto, na doktor na siya ngayon, nag-aaral pa siya before, sabi niya, pumunta ka kasi nakita niya na may potential ako eh. Pumunta ka ng Manila, mag-tryout ka sa college doon. So, tinanong ko siya, anong college? So, sinabi niya Lasal kasi fan siya ng Lasal Green Archer. So, fan siya nila Cortez, nila, yung mga nauna, sila Rene Retualo, Don Aliado. So, sobrang blessed ako ni Lord kasi
Pagdating ko nung Manila, pagtanong ko sa guard sa Lasal, tinuro niya kung saan yung practice ng Green Archer. Pagdating ko nung Enrique Razon na practice area, nagpa-practice sila. Which is hindi ko alam na yun yung time ng practice nila. Walang may alam na pupunta ako doon and everything. Ang suot ko pa, 'di ba? Yung suot ko, pang Mindoro. Pang swimming. Imagine mo magta-tryout ako, nakapang-swimming ako. Naka-board short ako, nakapang sa swimming na sando. Yung forma mo doon. Buti, may sapatos naman ako. So, at least dala ko yung sapatos sa bag. Kasama ko yung mom ko. Tapos sobrang ganda ng timing dahil pagdating ko doon, andun din si Coach Franz. Franz Pumarin. Okay. Tapos, ang ano ko pa nga, alam mo yung funny story sa Lasal, pagdating ko sa Lasal, yung ball boy ang na-approach namin. Sabi nung mom ko, Coach. Kasi nakatayo yung ball boy doon. May hawak na may hawak na yung pamuna sa saig. Yung map. So hindi namin alam, Coach, pwede ba kaming mag-tryout? Sabi nung mom ko. Tapos sabi nung ball boy, ay, hindi naman ako yung head coach dito. Ayun. So, tinuro. Punta kami ngayon. Hawak-hawak ko yung ng mom ko, magka-holding hands kami ng mom ko. Yung mom ko talaga yung speaker ko talaga. Kasi mahihain pa ako. Acting manager ko. Oo nga. Coach, magpa-practice po yung anak ko, pwede po ba mag-tryout? Lakas ng loob ng mother ko, di ba? Tapos sabi ni Coach Franz, saan galing to? Ilan taon ka nito? 16? Yeah, 16. So mukhang ting-tingan, payat, sobrang payat. Alam mo yung lang, payat-payat nito, sabi Coach Franz. Sige nga, tingnan nga natin to. So, yun yung story. Pumayag lang si Coach Franz, sumabay ako sa practice. Tapos pag bihis ko, sige magsapatos ka, tingnan natin. Pagdating ko doon, hindi syempre, ganun ka ba, ganyan. Tapos maalala ko, sila Sharma nandun, sila Kabato, sila Cholo Villanueva, T.Y. Tang, JB Casio. Yung, alam mo yung mga basketball talaga sila na tumayawan. Galawan. Ako, nakaganon lang. Sabi, marunong ka ba talaga mag-basketball? Sabi ko, opo, coach. Yes. Alam mo yung English pa. Yes, coach. Here's the ball. Show me. Sabi ko sa mga nakatingin sa akin lahat. Pagkahawa ko ng bola, bumelo ko, pag ganyan, power dunk. Okay, kasi pag sa college, pag nakadunk ka, medyo may edge na yun. May dating agad yun. Ganun sila lahat. Okay to That's the story. Nung pagkadunk ko na yun, sinabihan na ako ni Coach Franz na balik ka bukas. Sa tryout, sa mga nagta-tryout ngayon, pagka nag-tryout ka, pinabalikan ng coach, that's a good sign. Siya ang unang puntahan nyo, janitor. Kasi baka pwede. Dapat janitor, para makuha. Para ituro Turo yung totoong kung sino kailangan makausap. Kasi yung nakamap, yun yung mukhang coach eh. Kasi si Coach Franz, pogi yun eh. Parang may-ari ng building yun eh. Mr. Swabe yun. Kamusta pala si Coach Franz as a coach? I think without Coach Franz, I am not a basketball player. Kasi binigyan niya ako ng alam mo yung binigyan ka ng chance to showcase your skills and everything. Kasi kung hindi naman ako kinuha ni Coach Franz, I don't know, baka bumalik na ako ng Mindoro. Doon na lang ako naglaro ulit. So, naging ko siya. Alam mo, ang trato ni Coach Franz sa mga players niya, parang anak niya na rin. Ganun siya. Ganun yung trato niya. Although, sobrang strict ni Coach Franz, which is good. If ikaw yung tatay, ako ngayon, father na ako may 19 years old, nagka-college na rin. So, kung ako ang tatay, gusto kong maging coach ng anak ko, si Coach Franz. Dahil, ituturo ni Coach Franz lahat ng, sumunod ka sa rules and regulation ng head coach. And knowing Coach Franz, di ba, baka na-experience mo na si Coach Franz, maging coach? Lagi kong kalaban eh. Yeah. Oo, lagi ko siyang kalaban. So, sobrang strict ni Coach Franz. As in, dapat sundin mo siya. Dahil kung hindi, tapos ka sa kanya. As in, babangko ka, ganyan. Oo, yeah. Nagpapauwi pa ng basketball player yan. Sabihin niya, umuwi ka na. Ayaw kitang makita. Para lang mabigyan ka ng proper wisdom na hindi ikaw ang masusunod. Dapat sumunod ka sa team. There's no eye on the team. Diba? So kung halimbawa, sinabihan ka na babalik ka, good sign yun. Pag sinabing ite-text ka na lang,
Alanganin nyo. Ha? Oo. Diba? Diba may gano'n eh? Diba? Ganon. Pag sa sasabihan na lang kayo. Tawagan na lang po kayo. Ibig sabihin, pag wala kang natanggap na text, wala yon message. Huwag ka naman mawawala ng pag-asa agad. May marami pa namang team. Diba? Pero pag sinabihan ka, na bawa, late na yung text, diba? Parang hintay ka ng hintay, nag-text pa rin, balik ka ulit. Tingnan ka daw ulit. Pwede pa. Pwede pa rin yun. Pwede pa rin yun, no? Totoo, hirap yung pagte-text na lang, no? Tapos mag-aabang ka, aasa ka ron eh. Ite-text ka na lang. Mangarap ka na. Kamusta naman yung pag-welcome sa nung team at that time? Dati. Sino ba mabait dun sa batch mo? Maganda yung welcome nila sa akin eh. Meron silang tinatawag na Omega. Omega time. Omega time? Oo. Parang yung, alam mo yung Omega na panghilot? Panghilot, yung minute. After practice, initiation sa Lasal before yun. Anong gagawin sa Omega? Tsaka maing? Hindi. Hubarang ka, lalagyan yung ano mo. Puwet? Yan yung favorite part mo. So yun yung nawala na ngayon. Wala na daw. So ang huli yatang time na namin, nung panahon pa namin. Ngayon, tinanggal nila yon. So, I think that's a good thing dahil masakit yun eh. Mahapdi, oo. Subukan mo yung kahit nga yung magpunas ka ng Omega. Try mong ilagay, kuya, sa'yo. Mamaya, pag-uwi ko sa bahay. Hashtag Omega time. Uwi ko sa bahay. Batas, balitaan kita. Tapos yun, yung mga veterans naman, maganda naman yung touring nila sa akin. Sino bang veterans at that time? Yung mga pag-graduate na nung pumasok ka? Sila Jun Cabatu, Chris Cabatu, si Manny Ramos, si Cardona, Joseph Yo. So, yung funny part pa sa Lasal nung time ko, syempre mistiso ako. Hindi ako nagsasalita kasi mahihayin nga ako. So, iba na ngayon. Madaldal ka na ngayon. Dahil nahasa na sa hobby na pag-YouTube. Syempre hobby naman yan. So, ang funny story is, lahat sila, from day one, English ng English sa akin. Hey. Kasi apelido mo, Mayor Hopper. Lasal. Tapos mistiso. Tapos, English here. Sila Sharma. Ay, good screen here. Basta all the way, lahat sila nag-English. 1 week, hindi ako nagsasalita. Sinasabi ko lang, yes. Sure. Okay. Pagdating nung mga 1 week na, syempre, lumabas na yung kulit ko. Nakipagkwentuhan sila sa akin. Pure Tagalog pala ako. Hindi nagalit sa akin yung mga veterans. English kami ng English sa'yo. Hayop ka. Pinahirapan mo pa kami. Pure Tagalog ka pala. Ay, sorry na kuya. So yung Mayor Hopper, anong bansa yan? Austrian. Austrian. Yeah. So yung father ko is from Graz, Austria. Na lagi niyang pinagmamalaki sa akin, nakapitbahay niya si Arnold Schwarzenegger. Kapitbahay niya? Oo. Kababata niya. So sabi ko, okay Si Arnold Schwarzenegger. So gusto ko sanang tanong, kilala ka pa ba nun? Di pag pina-spell mo sa tatay mo yung apelyido nun, alam niya spelling. Yan, hindi ko sure. Mas mahirap yun. Sabi na, kaibigan ko lang siya. Ano mas mahirap spelling? Schwarzenegger o Meyerhofer? Pareho lang eh. Wala. De Ocampo na lang. Kaya nga ginawa RDO eh. Mas madali. Labrador na lang. Ako interested ako doon sa rivalry nyo ng kasi yun ang all-time rivalry, Lasal Ateneo eh. Yan, nung unang experience ko doon, nagulat din ako kasi punong-puno yung Araneta. Ang hirap punuin yun Ang nakakapuno lang sa PBA noon is Ginebra. Pure Foods Ginebra. Klasiko. Klasiko, di ba? Tsaka TNT sa Ginebra, di ba? Lumalaban na rin yung TNT. Kasi pag finals, lalo na. Finals. Pero nung na-experience ko, nagulat ako na culture shock ako kasi. Alam mo na yung rivalry before? Hindi pa eh. Alam mo yung hindi ko ganun. Alam ko may rivalry na laging sinasabi ng mga alumnus namin, mga alumni na matalo na tayo sa lahat, wag lang sa Ateneo. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ang init ng ulo nila sa Ateneo, yung mga Lasal. Vice versa naman yun. Pag tinanong mo naman yung Ateneo, bakit ang init nyo sa Lasal? So, may history pala na bakit lagi silang laging mainit ulo nila. Kaya, sa mga players na adapt namin, na pagkalaban nyo ang Ateneo, wag kayong papatalo. Batalo na kayo sa lahat, wag lang sa Ateneo. So, pagdating ng game, hindi, bakbaka na yun, pisikala na, sikuhan na. Dahil nautusan kami. Sino ka-match mo nung time na yun? Alosene.
Ay, laki. Laki. Sharma, 6'7.5", 6'8". si Baklaw, no? Si Doug Kramer, rookie year ko. Ay, lakas ng katawan. Laging pikon na pikon sa akin niya si Doug kasi lagi siyang foul trouble eh. Mababanggayin niya ako, offensive foul. Lagi niya sinasabi, nagpa-flop lang ako. Sabi, tingnan mo nga yung katawan mo. Tingnan mo yung katawan ko. Paano ako nagpa-flop? Huwag mo akong banggain. Kaya ganun ko siya. Alam mo yung trash to? Sabi ko kay Doug Kramer, puro ka reklamo. Sabi ni Doug Kramer sa akin, puro ka flop. Ay, you're flopping. English eh. English yun. You're flopping, man. Sabi ko, bakit ako nagpa-flop? Tingnan mo nga yung katawan ko. Sa katawan mo. Parang English Kramer, Meyerhoff. Oo nga. Tapos siya nagtatagalog niya eh. So may naging challenge ba sa'yo na yung hindi ka tapos naging advantage ko kasi sa speed. So dinadaan ko sa speed lahat. Yung mga sa big man, I think kapag maganda katawan mo, kaya mong sa post. Atrasan mo. Pero pagkapayat ka, na-develop ko ngayon yung speed. So, lalampasan ko naman sila via speed. Naiwan. Kailangan nakaka-blow by pag ganun yung size mo. So, may disadvantage, may advantages din. Ito, sa laban nyo between Ateneo, may memorable game ka ba na hindi mo makakalimutan? Kasi ang UAP ko, all the way, lahat ng playing years ko sa UAP, finals eh. So, all the way, yung experience ko, yung nag-gain ko na mga wisdom, hanggang finals. So, sa championship experience, nakuha ko lahat. Ang memorable is yung hindi magandang na-experience ko, which is yung last year ko sa finals. Excuse me. Nag-dirty finger daw ako. Tapos yung dirty finger ko, yun yung nagpa-out ng playing court ko in the finals. So, ang story naman nun. Pero totoo nga. Hindi nga eh. Ang problem kasi before, nung playing years namin, yung mga videos, pixelated pag zoom in mo. So, ngayon, pag nakaganyan ka, makikita na kung ano talaga yung daliri na ginamit mo. So, ang rules kasi nun, meron kami sa Lasal na second pass zone. Alam mo yan, nasa basketball player. Second pass. Man to man ka, second pass zone. Diba? Basic. Nung second pass, tinuro ko si JB Casio. So, kung saan siya pupwesto? Kasi nasa big man ako eh. Kailangan umakyat siya para mag-zone. Right? Ikaw nakakita man, bababa. Yung wingman, paakyat. Tinuro ko siya. Pagturo kong ganun, tumawag yung referee ng technical foul. Finals to Sabi ko sa ref, bakit? What? Nagulat si Al Husseini kasi nasa likod ko eh. Kala niya, sa kanya yung tawag. Biglang ako tinuro nung ref. Second technical foul ko na yun. Out of the playing court ako. Sabi daw niya, nag-dirty finger ako. So, naging, nag-zoom in pa sa Jumbotron sa Araneta. Pagtingin sa Zoom, pixelated. So, lumipat yung, sa gitna. Kasi pixelated eh. Kasi gumagalaw yan eh. Gumagalaw sa camera. Sa kapag pa-side, kala mo talaga minsan. So dirty finger daw. So, syempre, iyak na ako nun. Punta ako, last playing year ko. Last game ko, out of the playing court. Sa lahat ng nilaro ko sa sakit AAP. naman nun. Kasi, yung pangalawang technical foul, alam mo yung una kong technical foul lang? Sumot lang ako, layup. Sumigaw lang ako. Pag-shoot ko, bawal sumigaw, sabi ng rep, technical. So, hindi ko alam kung sino yung commissioner na sino nag-declare ng rules. Pero, napaka-nonsense naman na lumayap ka lang. Sumigaw ka lang para matanggal yung... Baka yung referee ayaw sa Lasal. Issue yan. Hindi sa akin galing yan. Kasi ayon sa kwento niya, wala naman siya sinasabing kung ano-ano. Pero baka nag-aabang lang talaga. Pero pag tiningnan mo yung pangyayari, parang ayaw ng referee sa Lasal nung time na yun. Pwede. Parang may sinasabi kang Hindi, pinagbasihan ko lang naman yung kwento mo. Kasi parang nag-aabang lang ng mali. Konting mali. Ba't mo? Sumigaw lang eh. Technical. So sa marami kong magandang experience sa UAP, yan yung memorable kasi sobrang sakit sa akin nun. Dahil technically, may isa pa akong playing year eh. 4 na playing years ko pa lang eh. 'Di ba 5 ang playing Isa pa, pwede pa. Pwede pa akong lumaro ulit ng pang 5th year ko na dapat doon ako magdo-dominate kasi sa college, pag 5th year ka na, yan na yung time mo eh. Advantage ikaw na yung captain na. ball niyan, ikaw na yung pinaka-main na pinpoint ng bola. Hindi ko nilaro.
Dahil sobrang sakit sa akin yun. Baka gawin na naman sa akin ng UAAP yun. Nagpa-draft ka? So, nagpa-drop na ako. Ayun. Doon ako nakapunta sa Pure Foods. Pure Foods. Tapos champion din sa Pure Champion Foods. agad, All Filipino, no? So, blessing din naman na maganda rin yung naging ano ko. Pero kung babalikan ko yung mga time ko, kung may time machine ako, lalaruin ko yung Pure ko. Yun yung regret ko. Iba pero pa rin yung college basketball. Kung yung pa rin yung referee. Oo nga, no? Oo, paano yun? Ngakatan mo na talaga. Oo, kilala mo yung referee. Paano ko na? Pakyo mo na. Oo. Uunahan ko na yung rep. Ito yung pakyo. Tutropahin mo lang naman yung rep, bibigyan mo lang ng mga jersey yun. Hindi, tsaka wag mong pakyo na gano'n. Bulungan mo. Pakyo ka. Murahin mo. Pakyo ka. Tapos pag tineknikal, walang ebidensya. Oo nga. Narinig nyo ba? Wala naman Na-miss mo ba yung Lasal? Oh yeah. Yan naman kasi lapit natin sa Lasal ngayon. Lasal, nandito lang sa dito kabilang kalye. Ito Century Park. Itong place na to. Pinupuntahan namin to kasi Lasal before, diba? Minsan dito kami nagdi-dinner. Dito yung mga gatherings namin. Tapos naging teritoryo ko talaga tong place na to. Ito, talagang na-enjoy mo yung Taft. Tsaka kuya, alam mo naman, pag college, ay isa sa highlight ng basketball, diyan tayo natuto eh. Mabait to eh. Alam mo kasi sa college kasi dati, nung panahon namin, hindi namin iniisip yung pera, yung allowance. Iniisip namin yung pride. Tsaka ma-enjoy mo yung college basketball. Oo. Tsaka rock and roll eh. Rockstar kayo niyan. Kasi lalo na ikaw, palagi ka nasa finals. Ito, hindi ko lang makatalo sa St. Ano Francis. kasi yun eh, habit yun eh. So, pag naging habit mo manalo, tuloy-tuloy na yun. So, kaya lalo mong na-enjoy yung pagiging college player. Oo. Anong gimmick nyo niyan? Kuwari, meron kayong a day to actually party. Paano ang usual party ng mga players dito sa Taft? Ganyan. Sa Lasal? Dapat tatanungin mo dyan si Joseph Yo saka si Mac Macardona. Ayun ba talaga? Dahil sila yung palagimik eh. Sumasama lang kami. Minsan na-invite ako. Hindi ako galing, alam mo, galing akong Puerto. Kung dito ka nag-aral or sa ibang bansa, siguro na-adapt mo yung gimmick na yan. Pero pag sa Puerto Galera, ang hahanapin mo lang dagat. Oo, yun na yung... Ang paborito ko swimming pool. Yan, pag may swimming pool, gusto ko yan kasi langoy-langoy. Pag nagpa-party si Yo, tapos nagpa-party si Cardona, saan ka pupunta? Pag pinapili ako sa dalawa? Pinapili ka. Wala, paborito ko pareho eh. Anong class? Pwede ba i-describe yung party nila? Pag nung college daw the usual college party. Pagka pupunta ka sa mga places like ano ba yung mga dati? Piyama, meron pa ba? Wasabi. Meron pa ba nun? Sa restaurant. Basement. Meron pa ba nun? Hindi, sa hotel may basement. So, yun yung mga Lasal party na minsan may mga common friend, mga kaklase na tara, gimmick tayo. Ano ba yung ibig sabihin niyang gimmick na yan? Sama lang ako. Pag kayo gumimik, tapos may mga, syempre, may mga babae din, gano'n. Pag atinista yung babae, negative na kayo agad, wala kayo. Depende. Hindi na kayo pinapansin. Parang, ayoko sa'yo, ganun. Hindi, baliktad. Hindi ko nga alam bakit eh. Parang pag Ateneo, ewan ko, pag mga college siguro, gusto nila, di ba, maano rin sila na, dinate ko yung sa Lasal, ganto ganyan. Siguro parang may may attraction din. May attraction ba? Kala ko dati pag ganun wala ka na, hindi ka na makakapong. Actually, meron pa nga niyang nagiging halimbawa, taga-Ateneo ka, nagiging jowa, taga-Lasal eh. Oo, may mga ganyan. Dati si JC Intal. Yan, may naging jowa yan, yung nag-artista. Lasal pala yun. Hirap nun, no? Pero Tapos asawa na ni Kipi Rabena, kay Mika Reyes dati. nga, may ganyan. Ateneo Lasal yun. Ang saya kasi ng rivalry na yun eh. Nung sa PBA, Pure Foods, Hinebra naman. Na-experience mo, both sides. Yeah. Yan ang blessing ko rin. Pag Manila Classico, ano yung mas masaya na nung nandun ka sa Pure Foods o nandun ka sa Hinebra? Nakatingin. JJ, Dahil nandito yung Helter Brand. Mas masaya sa Hinebra. Medyo may experience ka na nitong time na to, di ba? Ang ano ko naman, ang pinaka-blessing sa akin dyan, naging close friend ko si James Yap, naging close friend ko rin yung JJ Helter Brand. Oo nga, no? So, both sides sila hanggang ngayon. Si James Yap, kasama namin sa Europe tour namin. Si JJ, palagi naman kasama sa mga tour namin. So, since nung PBA days hanggang ngayon, close pa rin kami. As in,
As in, sa question mo na kung sino yung kung saan ako mas masaya, actually parehas. Kasi parang Lasal Ateneo din yun parang kung isipin mo, no? Tumatapos na. Totoo pa. Kasi, alam mo, dapat kasi hindi mo muna pinapapunta si mamaya si James Yap nandito mamaya. Kasi, yung Ginebra na management, saka yung Pure Foods management, parehas sila ng sistema na inaalagaan nila yung mga players. No? San Miguel, actually, yun nga, San Miguel, Pure Foods, Ginebra, naging team ko. Si Junmar din, naging close sa akin. So, alam mo bakit close sa akin yung mga superstar? Yun yung tutropahin mo pag pumunta ka sa isang team. Kasi role player ka. Oo, kasi para mapasahan ka naman minsan-minsan kasi ayaw nila mamasa eh. Naalala mo ba kung pinasahan ka ni JJ noon? Oh yeah, lagi ako pinapasahan yan. Kaya nga favorite ko yan eh. RDO. Real deal only. Yan, real deal. Okay. Eto, huling tanong. Pero ba yung hindi? Huling tanong. Bakit wala na si Mark Pingris at si Mark Cardona sa PBA Moto Club? Malalim na ka. Gusto unahin mo muna si Ping. First of all, ang PBA Moto Club kasi is na-develop just for fun. I mean, gusto lang namin may barkadahan kami, may magkakasama pa rin kami. And then, yung mga opportunity kasi, andyan lang lagi yan pag magkakasama kami. I think si Ping kasi before, all of a sudden, nawala siya sa, alam mo yung naging cold. All of a sudden, pag niyayaya namin, di na siya sumasama. All of a sudden, medyo cold. Okay. As in, ramdam mo naman yan eh. Oo. And then, tinatanong siya lagi ng mga tao sa comment section, ba't wala na si Ping? Ba't wala nang ganito? Ba't wala na siya? Bakit recently hindi nyo na siya nakakasama? Hindi na siya visible. Oo. So, sinasabi ko sa mga comment na busy siya. Okay. Busy lang po to protect him. Right? Para wala nang tanong-tanong, di ba? To protect his peace. Kasi pagka sinagot mo na nagtatampo, magko-comment pa yung mga tao. Although siya naman na nag-declare na nagtatampo siya, which is napaka-unfortunate kasi yun nga, dinevelop nga namin to para may mga barkadahan lang kami. So, sa mga tampuhan naman, parang family lang yan. Sa pamilya natin, minsan may nagtatampo, yung kapatid mo nagtatampo sa'yo, or kung sino man sa pamilya. Same din sa barkadahan. I think sa mga barkadahan, meron ding mga may nagtatampo dyan. So, dineclare naman ni Ping na nagtatampo siya. Ang good news lang, pumunta na si Ping sa HQ namin at nag-dinner na kami at nagkaayos na yung tampuhan. Wala na kaming tampuhan. Talaga. Yun. Kung gusto nyong makita yung picture, nandun sa YouTube namin, sa community pictures, pinost namin dun. Magkakayakap na kami. At ang pinagsimula lang pala ay misunderstanding. Kaya kayo, pag may tampuhan sa mga barkadahan nyo or sa pamilya nyo, ang pinakauna lang at only solution is communication. Oo, mag-usap. Hindi lang nakapag-usap. Ba't na rin sila ni Jerwin Gaco? Kasama si Jerwin Gaco sa dinner. Yun. At si Ping mismo nagsabi kay Gaco na pasensya na. Nagulat lang kita. ako. Oo. Nagkaroon lang tayo ng samaan ng loob. Pero dahil sa pag-uusap na yon, tapos lahat. Ang usapan. Ang ganda. So maabangan. Ang ganda, di ba? Makikita si Ping ulit. Tsaka syempre, mananaig pa rin yung naging sila eh. Naging mag-teammate. Samahan. Samahan. Naging teammate. Alam mo, PBA Moto Club is brotherhood. Technically, lahat ng member dito, barkada yan. Kaibigan. At kapatid. Ang turingan namin. Ipoprotect namin yan. Naalala ko pa, pinrotect natin yan kay kaapelido mo, kay Labrador. Kay Labrador. Labrador. Walang ari yun eh. Labrador ba yun? Labrador lang yun. Sa'yo Labrador? Labrador sa akin. So aso? Sa aso ka? Oo. May aga ko. May respect. Okay. So naalala ko, pinagtanggol pa namin yan. Oo, maganda. Napakabait. Si Labrador, huwag kang magagalit sa grupo namin kung bakit namin pinagtanggol si Ping. Dahil kapatid namin yan. Diba? So tama naman. Right? So, doon mo masasabi na si Ping, importante yan sa club namin.
Dahil kapatid namin yan. Kung nagkahamunan sila, di ba? Nagkahamunan sila ng... Before, nung sa Philippine team, pinagtanggol ni Ping si Coach Chot, tapos si Labrador, tinitira si Coach Chot. Sinabihan ni Ping na, tayo mag-1-on-1 tayo. Tapos, doon na nagsimula yung confrontation. Pumasok yung PBA Moto Club namin. Pinagtanggol namin yung kapatid namin. Tapos, nagtampo siya. So, sabi, lumayo muna siya. I think, napanood ko yun yung kay Jonah Renz na video. Dahil pinaalam ni Jonah Renz naman sa akin yung kung pwede kong i-post. Sabi ko, wala namang problem sa amin. Nagpahinga siya. So, umalis siya. So, sa mga nagtatanong kung babalik si Ping, nasa sa kanya yun. Kasi siya naman yung umalis eh. Kami naman, never naman kaming nagkaroon ng problem sa kanya. Kung may tampo siya sa amin, kami wala. Kami nila JJ, never kami nagtampo sa kanya. Never kami nagka-issue kahit kanino sa member namin. So yung tampo nga, miscommunication, umalis sila. Kung tinatanong ng mga tao kung kailan sila babalik, decision po nila yon. Welcome po sila anytime. Pag gustong bumalik. Pag gusto nyo nilang bumalik, gusto nilang maglaro, gusto nilang mag-ride, gusto nilang tumambay sa HQ, gusto nilang kumain sa mga gatherings, gusto niyang mag-dinner with the club, they are always welcome. Yan. Ang magandang balita mula kay Rico. At least nagkaayos sila na yung nasimulang grupo. Kung ma-excite lahat ng mga fans ng PBA Moto Club dahil may kita nila si Ping ulit. For sure. Soon. Very, very soon. Pinoy Sakuragi. Saka ikaw din. Ang puso ng Gilas Pilipinas. At ikaw naman, RDO. Ako ang pusod. Hindi, ikaw ang Siko. Siko ba? Siko. Siko ka. Si Cardona naman. I think naglabas din si Macmac dun sa video ni Jonah Renz. Pwede nyo rin i-research yun. Pinaalam din ni Jonah Renz yun kung okay lang daw. Ang sagot naman ni Macmac Cardona is pagod na daw siya. Napagod. So, I think pag napapagod ka, magpapahinga. No. Ba't hindi ba motor ang gamit niya? Baka bike ang pinagamit. Baka naglakad. Oo, bakit? Hindi naman nagmo-motorcycle si Macmac. Although baka sinasabi niya yung mga basketball tour namin or whatever. So, kung naglabas naman siya mismo na napapagod na siya kaya hindi siya sumasama, welcome din siya anytime pag gusto niya sumama ulit. Pagka hindi na siya pagod. Kasi ang batang masipag, pagod. Yeah. Diyan natin tatapusin. Maraming salamat, Rico. At pinaunlakan mo kami. At more power sa inyo, PBA Moto Club. At sana makita ko ulit si RDO sa motor. Kasama ninyo. Yes, sir. Ride na, no? Oo, ride na. Very soon. Antabayanan nyo naman yung susunod na guest, si JJ, para tingnan natin kung tugma yung mga sagot. Oo, baka merong mas maiba pang kukwento. Tingnan natin. So, salamat. Right. So, sa baka may pa-plug ka, Rico. Sa mga nanonood ng Basketboleros, favorite natin to. Yung mga kulitan dito. Similar lang sa PBA Moto Club, right? So, subscribe kayo sa PBA Moto Club. At the same time, sana i-support nyo yung mga charity work namin. Dahil yan naman yung goal ng PBA Moto Club namin. Nagkakaroon kami ng kulitan, ng grupo ng basketball, ng mga riding. But ang pinaka-main goal namin sa PBA Moto Club is makapag-create ng help to others. Yan. Kaya sana patuloy nyo pong suportahan ang PBA Moto Club. Kaya we always say sa PBA Moto Club, we are stay amazing. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.